after sa ato ang mensahe, naratay gamay mga prayer para sa ato mga papa, pato nato sila din, nataga nato sila mga simple tokens, i-prepare para sa church courtesy sa atong sponsor nato. Alright? Di lang siya magpahibalo kung kinsa siya. Alright? Kaya balo na mga na mga sponsors din, di sila magpahibalo kung kinsa sila. Anyway, magpalay ta sa ato ang team series, although kaning mensahe karon, apil na po ang naapoy mga person diri nga mabanggit nato ang mga tatay, no? So paminaw maayo kay importante kayo ni o para sa mga anak nga naa diri karon, paminaw po og maayo kay importante po di kaayo ni karon ato hisgutan. So natay hisgutan nga about pamilya, remind ka sa Ginoo about our responsibility sa dad, remind ka sa Ginoo sa imong responsibility sa mom, and then as children, alright? O bilang mga anak sa Ginoo nga siya ato ang Heavenly Father, alright? So paminaw maayo kay importante kay nato mga hisgutan karon. Samtang nagapadayon ta sa ato ang team series nga Unveiling Christ from each of the book of the Bible. Nalata karon sa book 22, Jesus in the book of Song of Solomon. The book is a Hebrew poetry, kumbaga wala siya pinatula. Kaya kung mapansin ninyo, actually ang poetic nga mga books kay from 5 na sila ka book, from Psalms to Song of Solomon. Alright? 5 books nga poetic. Itawag silang Hebrew poetry that imparts parallelism. So when you say parallelism, something that corresponds or agrees, nag-agree. And also metaphors, something that is not literal, but it conveys something deeper in meaning. It can be a story, it can be a person, event, or object that denotes something special. Muna ang ginatawag metaphor. Though medyo sa mga estudyante nga nadiri, medyo kabisado mo na kay naman sa inyong English na subject, alright? Dili siya literal, pero nasa kahulugan. Pares anang, we are compared with a sheep, alright? Kita sa Biblia, labi na sa Psalms 23, i-compare ta sa sheep, mamurag karnero. Alright? We are compared with a sheep that needs a shepherd. Sa Psalms 23 verses 1 to 6. That's why sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd and I shall not be in want. Huwag makulang ka na to. Amen ba? Kunya, tinuod yun. Huwag yun nagkulang ka na to. Hangtod karon nakasurvive ka. Wala ka nahutdag panalangin sa atong table, sa atong pamilya. Kaya ang Ginoo may ato ang shepherd. Amen ba? Palapakan nato siya. Hallelujah. Tinuod yun. Pero, kanang word na sheep dira, dili kita literal na karnero. Tama ba? Dili kita literal na karnero. Pero, gihalintulad tas karnero, pero na deeper meaning or message behind that metaphor, analogy, or example. Alright? Sana ito na masabtan. Now, the book's content, ang sulod sa libro sa Song of Solomon, is an intimate love story. So that's why, kung basahon mo ang tibuok chapter sa Song of Solomon, puro sa siya love story niya sa mag-asawa. Alright? In fact, nagani diha mga words and terms na para ragid sa mag-asawa. Mo yung mga illustration sa King Solomon kay it's an intimate love story between two lovers. Alright? Sige. So, padayta. So, ang book content is an intimate love story between two lovers, a man and woman. Written by King Solomon during his reign as King of Israel. Song of Solomon 1:5, 3:7, 8:11, and so on and so forth. Alright? It's a love story. It's a picture and symbol of God's love for His people, Israel. Muna yung kahulugan. Alright? It's a symbol of God's love for His people, Israel, with whom He has chosen, gipili, and made a sacred covenant or panagsabot. Alright? Today, paminog maayo, it's also a picture of our Heavenly Father's divine love for all of us in Christ Jesus. Are you in Christ? Amen. Are you in Christ? Amen. And therefore, God's love, His love is for you and me. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! Sana ito na masabtan. Tungod karon kay nanata kay Kristo, unya nituon nata kay Kristo, ang gugma sa ito ng itong amahan, naanapod ka na ito. Sana ito na masabtan. Ugos mo na ako, nga naka-importante nga na ay Jesus ang tao, na ay Jesus ang kinabuhi. Kaya kung walay Jesus, di nato ma-experience, di nato matilawan, di nato maangkon ang gugma sa Ginoo. Kaya ang gugma sa Ginoo para na sa iyang katawhan. Yan, nahimot ang katawhan sa Ginoo karon because we believe, simply we believe in Jesus. Amen ba? Dili sa relihiyon, sana ato na masabtan. So ang gugma sa Ginoo na sa atua, para sa atua, kay mahimo na tang mga anak niya tungod sa atong pagtuo kay Jesus. Indeed, in this book,
Si Jesus, paano mo siya gi-reveal? Jesus is revealed as our what? True lover. Siya ang ato ang tinuod nga naigugma jud kanato, genuine lover, so that we can feel and experience what? Unsay ma-experience nato? Ma-experience of God's divine love for all of us. As what Apostle John said in 1 John chapter 4 verse 7 to 12, ingon siya diha, my dear friends, we must love each other. So klaro gyud nga ato ang mahalo no, unya ang gigamit is must, walay option, meaning it's not a suggestion but it's a command to all of us to love each other. Of course, I'm not saying na mahalon jud nga naman ko klase-klase nga gugma, naman ko romantic kind of love, right? Na ay philia, friendship kind of love, na ay agape, gugma sa Ginoo, na ay storge, gugma sa parental love, ato ang love para ilang parents towards our children, na gitawag og eros kind of love katong romantic. Alright? So, kasabot nga ang ginamit din ni Apostle John is to love each other as agape kind of love and also friendship kind of love as brothers and sisters in Christ. Amen ba? So sana ito na masabtan. Alright? So love each other. Love comes from God, kay di ka man na sa Ginoo, and when we love each other, it shows we have been given what? New life, bagong kinabuhi. So isa po sa magpamatuod nga kita naluwas na o natay bagong kinabuhi, kana bitong kabalo na ta mahigugma ngadto sa uban. Kanang kabalo na ta mo sabot ngadto sa uban, kabalo na ta mo pasaylo sa uban, even if they fail at some point sa ilang kinabuhi, and even if they hurt us. Dahil mga times na ba? Ako na lang nabanggit, even din sa tong church, usahay, dili kalikayan ang conflict kay tao na butagod, giluwas na butas Ginoo sa grasya. Pero kung ma-remind ta kanunay nga ang Ginoo gipasaylo ta despite and in spite of all the things that we have done wrong before Him long time ago, hangtod karon nganong di ta magkapasaylo sa uban. Alright? Pero of course ang pagpasaylo, ang pag-release ng pagpasaylo kinahanglan po nag-humility sa both party. Part nimo nga mo pasaylo o part sa pasayloon na naay humility, mo pasaylo ta, mo release tag pasaylo, mangayo ko tag pasaylo. Amen ba? Mangayo ko tag pasaylo. Alright? Kay naman po uban nga kanang murag gusto rin automatic kalimtan tanan butang without asking forgiveness. Lisod ba ya mga pasaylo? It requires humility, pero kung mga tagpasaylo, magpakumbaba ta, mga tagpasaylo sa Ginoo una, mga tagpasaylo sa mga tao, mga tagpasaylo even sa congregation, di ba? Kinsa bunta nga dito makapasaylo. Amen ba? So sana ito nang masabtan. Nya, even sa atong sa kapamilya po, na mga times mag-conflict, na mga times nga atong mga anak, ang mama, papa, ang mga isuon, na mga times ba? Kay tao lagi ta. Pero importante ang pagpasaylo because forgiveness is a byproduct of love. Amen ba? Sana ito na masabtan. When we forgive, it shows we love. We love. Kay gugma, ang kanang mupasaylo, gugma na siya. Alright? Dali mga times nga, it takes time ang pag-trust. Alright? Pero ang pagpasaylo, it's a command. It's not a suggestion for all of us. Amen ba? Kay kita ganyan, ipasaylo na putas Ginoo ba? Kung mamalandong ka, mulingkod ka, magmuni-muni ka, nya mga tala kas Ginoo, ang Ginoo mangusap niya og mayon sa nga ikaw gani, for how many times you fail me, for how many times you commit mistake, pero still I forgive you. Ano lang Ginoo sa to ba? Alright, sana to na masabtan. So muna bagong kinabuhi, and we are now God's children, kay mga anak na ta sa Ginoo, and we know Him. Alright? So sumpay. God is love. Amen ba? And ang love dali is from the Greek word agape, which means the highest form of love. Alright? Pinaka-taas, pinaka-perfect kind of love. Ang gugma sa Ginoo mangyud, tinuod mangyud pod. Alright? And anyone who doesn't love others has never known. Ang kina-address sa ginamin dire, if you look at the context, naka-address sa mga believers, so brothers and sisters in Christ. Amen ba? Now, pastor, may labot mga believers ani, mga silingan nga mga believers. Of course, appeal gihapon, pero una ang mga brethren in Christ. Amen ba? Sila ang unang i-address ani. And then, of course, tungod sa grasya sa Ginoo, we can also love our neighbors o uban pa, o uban nato mga classmates, hindi nato kano-ano. Alright? Kaya magpakita man na sa atong gugma. But the context is addressing to believers. Mga believers man eh. Mo bitaw nang dapat mas tagaan natong pabor ang mga anak sa Ginoo ba? Amen ba? Sana ato na masabtan. And then God showed His love for us. Gipakita sa Ginoo, meaning ang gugma na ginay action, mo take action. Ginapakita, dili lang it's a mere words,
or kanang ginasulti lang but ginapakita yun. Ang gugma, it's an action word yun. God showed His love for us when He sent His only Son into the world to give us life. That's why nangaluwas ang tanan karon. Palapakan na to ang Ginoo. Hallelujah! God love in action. Nga ipakita sa Ginoo, He demonstrated His love towards us and He sent His Son Jesus Christ aron kita karon nangaluwas. Verse 10. Nangaluwas ta. And we are very grateful. That's why kanunay ta nagato sa simbahan, di na ta kinahanglan ka ng tulakon, di na kinahanglan ka saban. Kaya nga naman, we are so grateful kay giluwas tas Ginoo tungod sa iyang gugma, tungod sa iyang grasya, and because of our faith in Jesus. And verse 10, real love. Ang tinuod na gugma is not our love for God. Naman siyempre no, naigugma mapuntas Ginoo, pero di gud ingon ana ka perfect ba? Sahay gani ma-fail pa ganita at some point sa tong paglove sa Ginoo. Wala ingon siya na real love is not our love for God, but His love for us. Amen. His love for us. Muna tinuod na klase sa gugma. Ug mo nang pag nagapangita tag mga tinuod na gugma, pangitaas Ginoo kay imo nang matigamtaman. Amen ba? Nya ang sekreto diay daghang mga expert na sulti ani, even mga Christian psychologists ingon sila na mo daw na usahay mo mga times sa kita mga tao, we find true love sa tao ra pud ba nga dili perfect. Dapat daw ingon sa mga Christian psychologists o sa mga experts sa studies about ani, ato sang pagitaon nato ang satisfaction, atong fulfillment, ato ang love, joy sa Ginoo mismo, who is the source of everything, and He will give us that love and joy and happiness and contentment para pud sa uban. Amen ba? O bitaw na unahon na ginato unay ang Ginoo niya musunod ra pud ang uban. Matingala ka, masatisfied ra pud ka, masking masayod ka, ang imong bana, imong asawa, imong pamilya, mga mahal sa kinabuhi, di sila perfect pero masatisfied ra ka knowing nga ang Ginoo may nagasatisfied nimo mismo. Amen ba? Kaya kung imong tanawon even sa mag-asawa, di mo kita ka-satisfied sa usag-usag yun. Sa tinuod ba? Sa mga ninyo, manadali, di mo yun as in 100%, di lang yun tao magutak. Na mga panahon na ma-fail ta, di na to ma-met ilang expectations from us, dili kay tao ta ba? Pero ang Ginoo, wa may question sa iya, kay perfect man siya, He can satisfy us, He can fulfill us, He can show us the real kind of love, agape love. Unya ka na nga gugma, pag mapuno ta na, mo resulta, mo overflow na siya, mapuno ta siyang grasya, mo overflow na siya, mahatag po nato sa uban. Amen ba? So the secret is, unahon lagi nato ang Diyos. Amen ba? Ang source sa gugma, ang source sa satisfaction, ang source sa life's fulfillment, and mufano lang ng atong ikahatag sa uban. Sana ato na masabtan. Unya, sa kinabuhi, sa atong mga relasyon, matiyan ka nga, maski di sila perfect, pero gimahal niya po nato sila, mukatawa na lang ta, maski usahay, di sila perfect, usahay, mukalit na sila kalami, ano ba? Di ba? Oh, bitaw, bitaw. Nya, matana ka, instead of focusing on his or her negative sides, di na lang. Kaya nga naman, kabalo ka, nakasabot na ka nga, oh, maging ang tao, di maging perfect yun. Alright? It's a matter of perspective. Amen ba? Perspective really matters. Importante na siya. Attitude really matters. Sana to na masabtan. Alright? Kaya namin mga tao, lisod, higugmaon. Basta ko, lisod ko higugmaon. Nagdako biya ko nga barumbado. Nagdako ko nga very ka ng manhid ko. Hatod karon gani, murag wala ako asawa nga manhid man kawit. Kaya ang una, by nature, mga lalaki, manhid yun ang mga lalaki. Yun, ayaw mo katingala ha, mga bay, manhid yun na sila by nature. That's why ayaw mo pagpag-guess-guess sa mga. Kung na mo'y gustong kaunon, isulti ninyo kaya para mo palit ni. Ayaw na magpaanat. Kung sa man yung kaunon, dapat gets na din mo na. Gets na din mo nga. Saka mananag na. Di man yung mananag na. Isulti yun. Kung sa'yo mong gibati, isulti yun. Kung kananang magitang mga prutasan, may takaw ka. Kung sa'yo ikaw ng prutas. Di naman, madingon-dingon mo na sa lagot. Dili din mo tubag, dili mo sulti nga muna. Pag malampas na, bilin nga. Alam mo, bitaw ka na itong apple. Malampas naman ka. Hindi na ipautan di na tubag. Nana ba? May mga nga mga moments, times sa itong kinabuhi. So, dapat makasabot ka sa psychology of men and women para makasabot ka sa usag-usa. Amen ba? Sana ito na masabtan. Alright? Unya mga babae, ingon anak, yun po na sila gyud. Masig patagna. That's why lagi masig patagna. Sultihin yun ninyo yung mga bana. Pang, dad, gani akong gusto mo ni, basta makaya ra. Sulti yun mo. Alright? Kaya sa muna isabukan na ito sa mga kinabuhi, itong mga relasyon kay dita magsitag pag-guess-guess. So, sige magpag-guess-guess, ang imong pili, dapat ang imong gibana, ang imong gi-boyfriend, gi-girlfriend, ang gi-boyfriend mo, katong mga mananagna.
Ato nagdalag bulang kristal ba? O according sa bola, di ito, joke lang. Sana ito na masabtan. Kaya mga lalaki, kinahalan mag-specific, isulti gini mo niya. Kung mapansin ninyo, labi na sa mga nauna na diri sa mua, taas pa sa mong edad. Kung mapansin ninyo, mga lalaki, focus rin na sa isa. Example, ng labami. Laba rin yun na. Dili para sa inyo mga girls nga, ng laba mo, luto pa mo, gunit pa mo bata. Tama? Kay, i-decide mo sa Ginoo nga multitask or multitasking. Tama? Oh, so kung nakasabot ka na, ay sige, sa maningong ka na rin mag-gitrabaho. Focus sa anak yun ang lalaki. Kung sa yung gitrabaho ron, mo na yun na. Kung namanday siya, namanday na yun na siya, mo yun na siya. Pero kung nakasabot ka, lapad-lapad atong pagsabot, dili ka masigig madiskurahe, dili ka masigig kulismao, timong naong, di ba? Di pa hinong ka kinang laba or nagluto siya, namanday siya diha. Ang babae lahi. That's why, tingon sa book of Proverbs, Proverbs chapter 31, husgan inyong mga shoulder. Husgan, gituyo na sa Ginoo, husgan inyong mga shoulder, kay muluto pa mo, mubatbit pa mo, di ba? Makatisti na mga anak, laba, usahan niya, muluto mo, nakaana mo, baby. Kaya mo na ninyo. Husgan inyong mga kamot. Tisting eh. O, mobito na, patisting mo pala para sa asawa, di ba? Husgan. Pero ay, alam ko na mabot sa point na nana. Sana ito na masabtan. It's a matter of perspective. And you know the secret? Ang sikreto, wala yung lain, gugma na yung put, because love covers all imperfections. Amen ba? Love covers all imperfections. Yang gugma, di na sikitan ang balik ba? Kung pwede lang palampason, pwede lang palampason. Good, di ba? Amen, ano ba? Sana nyo na masabtan. Yung anak kagrabe, kalami ang impact sa gugma kung nasabtan na ginato. Yang gugma, gika na sa Ginoo. O ang Ginoo na gugma nato, that's why we can love others in return. Amen ba? We can love our children because He first loved us. We can love our wife, I know ng wives, kay Ricardo. We can love your husband because God loved us so much. He first loved us. Amen ba? Dili tong love us nga sa palinggi ha? Corny. So sana to na masabtan because real love comes from God. Sana to na masabtan. Alright? Verse 11, verse from Sumpay. Dear friends, since God loved us so much, we must love each other. No one has ever seen God. Wala nakita sa Ginoo kay mga apostoles lang. But if we love each other, God lives in us. So you see that? So God lives in us. Manotice na sa mga tao sa itong palibot that God lives in us because we love each other. And His love is truly in our hearts na sa tuwa. In other words, even if none of us have seen God, wala nakita sa Ginoo, our love for each other as Christians, for our family, for our children, will prove that there is God and He is real. Amen ba? Sana ito na masabtan. And ang mga tao sa itong palibot, nga nagtatanaw sa ito, nag-observe sa ito, manotice na nila nga God lives in us, our God is so real, kay makita nila nga naghigugmata na sa atong tibok pamilya nato na hinigugmaay despite of imperfections, despite sa mga failures, despite sa mga lapses, despite sa mga negatives sa usag-usa. Nagpabilin gyapon ang gugma. Sana ato lang masabtan. And that's why for all of us fathers, Panginoong Mayo, and for those of you watching this video, for all of us fathers, tatay, lolos, husbands, nga naadiri, let's allow God's love and grace to manifest through our lives. Let's allow God's grace and love to manifest, mugawas sa atong kinabuhi, in the way we talk, in the way we treat, in the way we deal our children and wives. Sana ito naman sabtan. Mag-manifest na, mugawa sa atong kinasuluran from inside and out. And that's why, Panginoong Mayo, mga fathers, kung naatay pagkukulang aning apart, mga itagpasaylo sa Ginoo, maghinulsul ta. Alright? That's the challenge. That's the reminder for all of us, mga fathers. Kung natin pagkukulang, the way we talk, the way we treat, the way we deal our children and wife, basig sobra, basig dili maayo, so, labi-labi sobra, basig nasobrahan tong emosyon nato, mga nagpasaylo, maghinulsulta. 1 John 1:9, if you confess your sins unto God, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all the wrong things that you have done. Laro po nas Ginoo, sa iloon niyo po tas Ginoo. And at the second time around, sa grasya sa Ginoo, let's become a father that reflects God's love. Amen ba? Reminder para sa itong mga tatay, kay dili ba nila makita ang Ginoo literally sa itong mga anak. So ang ilang makita,
as an example or mooy dapat modelo sa gugma sa Ginoo kitang mga tatay, kitang mga fathers. For those of us and for those of you nga wala na tatay, ang imuhang heavenly Father nga perfect nga nahigugma ug nagmahal kanimo. Sana ato na masabtan. Alright? Ang atong heavenly Father. So muna nga dapat kita mga tatay mahimutang modelo sa gugma sa Ginoo ug manotice na sa mga anak nato ug sa mga tao sa atong palibot. Labi na gyud atong mga anak because they are our first ministry, direct ministry nato. Amen ba? Sila man ay una. Sana ato anang masabtan. And part of that love, alright, of course, sa grasya sa Ginoo no nga mo reflect iyahang gugma sa ato And part of that love is to discipline them with grace. Ang atong mga anak, disiplinahon diya sa grasya sama sa atong langit ng amahan toward us, His children. Nga makita nato na sa Hebrews chapter 12 verse 3 to 6. Basahon nato sa Good News Translation. Think of what He went through. Si Jesus nang ginamit niya long time ago, more than 2,000 years ago sa cross, sa tanan niyang gibuhat dito, yung gi-went through niya, dito lalim, how He put up with so much hatred from sinners. Mo bang ang sala sa tao ba, yung giangkon. Alright? Yang gi-absorb tanan dito sa cross. So do not let yourselves become discouraged and give up. And this is our human responsibility ba? Meaning, ang pag-give up or ang pagpadayon is a choice to be made every day sa grasya sa Ginoo. So ayaw, kaya muna gibutang na, do not let yourselves be discouraged and give up. So ang pag-give up or ang pagpadayon, it's a choice, my friend. Amen ba? Despite sa mga problema na gagahitabo sa atong kinabuhi o mga pagsulay. So ayaw give up, ayaw ka-discourage. It's a choice, my friend. Ang grasya sa Ginoo, mag-uban ka nimo. Verse 4, for in your struggle against sin, you have not yet had to resist to the point of being killed. Verse 5, have you forgotten the encouraging words that God speaks to you as His children? My child, yun sa niya, my child, pay attention when the Lord corrects you. So, mo-correct yun na yung Ginoo. Amen ba? Always remember that. Mo-correct yun ang Ginoo. Pero, He correct us with love and grace. Amen ba? Grasya nga, makabalik na gapon siyang presensya ba? Nasabtan lang nato na, dili ta angay masuko sa Ginoo, malagod sa Ginoo, guban pa. Pay attention when the Lord corrects you and do not be discouraged when He rebukes you. Ang rebuke, medyo lalong-lalong kay it's apil na diya ka na basig natin gituuhan, natin mga perspective na dili tama niya, badlungon tas Ginoo ba? Bukat mo ka ng word na rebuke, may labot atong tinuuhan, ato ang perspective, atong kinaiya. Ang correction is about our discipline, behavior nato. Pero ang rebuke, it's about faith, kanang basig natin, gituuhan, perspective nato, dili tama, mga yan anak. That's why, gina-rebuke, tas Ginoo. Alright? Tungod sa iyang gugma kanato. Amen ba? Sana ito na masabtan. Because the Lord corrects everyone He loves and punishes or rebukes, no, chastises, reprimands, discipline, graciously. Everyone He accepts as a child. Everyone He accepts as. Hallelujah. Are we a child or children of God? Amen ba? Tungod kay Kristo. That's why, kita nga mga anak sa Ginoo, pag na mga panahon nga usahay, murag mawala ta sa pasig, na correction, na pagdisiplina sa Ginoo ba? Sana ito na masabtan because He loves us so much. Sana inyo na masabtan, my friend. Kaya dili gusto ang Ginoo nga mawala ta sa fasting. Kaya pag mawala ta sa fasting, malayo ta sa iyang presensya, maging miserable atong kinabuhi. Alright? So, ang pagdisiplina, ang pagpantun, ang pagbadlong are part of love, God's love toward us. So, dili ta angay masuko o magluod sa Ginoo, and also they are part of loving someone, especially sa atong mga anak. Maunang mga parents, yanadre, o kita mga tatay, dili nato i-spoiled atong mga anak, para dili mo dako nga spoiled brat, lazy, and irresponsible. Labi na ang mga lalaki nato nga mga anak. Kay sila ra ba ang future padre de pamilya, ang haligi ng tahanan. So ang ilang foundation is very important. Hanato na masabtan. Alright? Ako kanunay na ako nag-challenge ako mga students dito sa CCSA. Kamo mga lalaki, pag eskwela gyud mo tarong kay maabot ang panahon, kamo ang mahimong padre de pamilya, kamo ang mahimong haligi sa tahanan, dapat ang inyong foundation importante og lig-on. Amen ba? Kaya sila ganang tayo sa ilang pamilya. Importante kayo na. Sa inyo po, mga anak, kanadre, paminag mayo, mga anak, kung na dito sa likod, ng Sunday school,
Para sa mga anak na naadri, sana inyuhan lang ma-appreciate nga ang among mga pagmaymay. Paminaw maayo mga anak. Ang among pagmaymay, ang among pagdisiplina kaninyo, tungod ragyod na kay among gihigugma. Amen ba mga anak? Mga anak na naadri, sana inyuhan ang masabtan. Because we love you so much more than our personal life. Tama ba mga parents? Kinigugma na to sa atong mga anak, sobra pa sa atong kaugalingon ba? Usay gani, di na ganit na makahunahuna sa atong sarili, tama? Sa atong napapa ko, nakaton ko, o kanang unsay nakasada ko nakasabot, unsay tinuod nga essence sa sakripisyo. Kaya pag single pa ka, di kayo na ma-appreciate, pero ma-parents ka, kana gani mo ginausahin na yung mga magwawali diya sa kalsada nga di ko kaangay usahin nga mga sabag mga ginikanan ba? Nya mayon nga kamo mga ginikanan, inyong ipasagdan inyong mga anak, tanawin yung mga anak na nagsige lang bisyo-bisyo, nagsige lang maminaw ko ba, malingki ko, ano ko nga, pagtanaw na ako, ako parents ang nasulti, ulit awo pa, wapa kaagi, single pa, nya mayon nga sabag na ginikanan, nga wag kakaagi unsa maging parent, o kakaagi nga wala ni kwarta, pero ibali, hatag ako na mo sa mga anak, usahay mo, tipid mi, dili mo kaon para sa mga anak niya, mga sapa ra, ulit awo, wakaagi. Hello? Wata na sa ko. Ato lang i-describe. Bitaw, that's why don't say something beyond your experience. Sana ito na masabtan kay, saan pa ano, pero wag kayo sila kay balo sa among mga nagihan, mumatanig sa iyo, magpabukal, may tubig para ang mga anak na mo, na sila iligo na init-init. Di ba, kita mga parents, karilit ng tanak. Nga ako, mahalag, motipid ko sa mga galingon kay siyempre nagka-reduce man ta, di man ta gusto ka nagkakukuhan ta, di ba? Nag-maintain man ta sa atong angkuhan, kay dako na maguta, naghanat ang nakaon ba mga parents, sama? Mali. Kita mga parents, pwede na natin naghanag ikaon. Munang kita, atong palabihon atong mga anak. Di ba? Nga kasi pag mag-grocery ta, ito yung naghanon, kay para itong mga anak, nakaon mo, masuko, pagkitag di sila mga aon. Tama mali mga parents? Malabot pag ganitag di nila kauno na itong ipamalit, kaon mo, kay gagmay pa mo, para mo dako mo. Ay lang, labiha. Di ba, kaon? Unya, usahay gani, kaduhan lang kong kaon. Yung po sa inyo, kaduhan lang kong kaon. Yes, tinuod na ba? Pero dili na pagpapasagad, kung dili, for health reason ba? Unya, mga anak na ako, palitan og ka ng mga tarong pagkaon ba? Kanang sumala sa grasya sa Ginoo kay ka mga bata mo nagadako sila. So kani mga bata nga nagadako, pagkauno nato sa mga dapat kauno nila. Kaya ibalanse lang nato, go, grow, and glow. O, importante mo po na siya. Dili puros go, dili puros glow. Okay, mahimo lang sapon, madugay. Bitaw, so dapat balanse. Kami na anak, kasabot na dana, mga parents ba? Unya, may mga saba, di ulit tao, wag ka try maging mama, papa, wag ka try nga, bumatag sa'yo, unya, way tulog. Di ba? Are you listening? So sana ito na masabtan ba? Alright? Because we love you, munang kamo mga anak, ay mong kalain, ay mong pangluod, ay ba mga anak, pag-layas na yun, pag disiplinahon, pagkasampan, may mayan, layas ko dili kayo. Sorry. Bitaw? Wa sila kasabot nga, pag maglayas sila, musamot o kami miserable lang kinabuhi. Malayo ka sa mga tao nga tinuod nga nagmahal ni mo, I tell you, mas maging miserable yung kinabuhi. Di ba? Wala nila katry siguro tayo rin, no? Wala nila layas. Wala mo siguro, no? Kung na yung uban may naanak ba? Pag layas din, luod na yun, ayaw. Because we love you so much more than our personal life. I tell you. Gracias, Ginoo nga murag, kahit di usahay, di namo, kuno namong kaugalingon, di namo sa masikaso, para lang sa inyo ha, mga anak namo. Gracias, Ginoo guna, ug tungod kay naan may Ginoo namin Jesus sa among kinabuhi. Munay lamang sana mga anak na nadiri, inyohan ang ma-appreciate. Alright? Nya mag-ampo pud mo si Ginoo para sa amuha. Sana to na masabtan. Ang uban sa inyoha dinhi na anay mga daddy na, tama, mga bagong panganak ang uban, mga daddy na ang uban. And I know you already understand this. Alright? Sana naka-adjust na mo, unya nakasabot na mo nga ang inyong kinabuhi karon mga daddy na mo. So dili na pares dati ang kinabuhi. Alright? Mga daddy na. Amen ba? Di na pares sa unang kinabuhi nga pag mga kwarta ta atong kaugalingon atong isipon. Unya mo palitan mga branded nga mga sanina, di man nadautan basta makaya lang nato natay extra. Pero ang atong priority pag minyo na ta lahi na dili natong kaugalingon. Amen ba mga dads?
Sa nato na masabtan, lahi na. So sa grasya sa Ginoo, ato anang buhaton atong part. Ang advantage lang nato karon mga daddy, pamilya maayo ani, ang advantage nato karon naatay powerful source of wisdom kung unsaon nato nga mahimo tang faithful and responsible parents. Amen. Muna nakanindot sa tuwa. In fact, ang mga ulitaw nga padulungay pa magminyo, alam ko na lamang namudaan kinawi Ginoo na imoy powerful source of wisdom. Alright, na makadungog na mo mga mensahe ani at least before mo magminyo, na mo'y idea. Muna importante kayo ang maninaw. Alright, nga napa ang pulong sa Ginoo, mo na source atong wisdom, the Bible. Maunang atong basahon, i-familiarize, paminawon og sundon. Amen ba? Ang pulong sa Ginoo. And take note of this. Our obedience to God under grace out of love and faith. Ayaw yun ang pagkubay tungod kay nahadlok na taha. Kanabang gihadlok na frightened ta. No. Mali na nga klase sa motivation. We do everything. We give our best shot for the Lord. We obey out of love under grace and because we love Him and because of our faith nga nakang Jesus. Nga kanang atong obedience will bring us the blessings and graces of true what? Happiness. Wow, palapakan na ito ang Ginoo. Pag musunod ka sa Ginoo, ay tinuod na kalipay. Isn't it? Amen ba? Tinuod yun ba? Yun. Pero pag di ta musunod, katingala ka, ang mga opposite aning mga terms, dili atong dimension, mo po di mo ma-experience. So pag musunod ka sa Ginoo, na tinuod na kalipay, of course, disunod ta usbuna ko out of love and faith in Jesus. Alright? Dili kay na-frighten ta or gihadlok ka. Na true happiness, na tinuod nga joy, plus ang joy pag yun is one of the fruits of the Holy Spirit residing in us. Kaya ang Holy Spirit naman sa itong kinasuluran, Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy. Di ba? Ang Holy Spirit nasa itong kinasuluran, bunga po ng kalipay. Unya, ang Holy Spirit, when able po sa ito, ang maubay ka sa Ginoo, sa iyang mga pulong, na itinuod na satisfaction, masatisfied ta, matagbaw ta, na itinuod na contentment. Yan, contentment, importante ba kayo na siya? Kaya pag dili ta kontento, matingala ka, di ba? Masigit aspire o mga bisag unsang mga butang sa tong palibot, nya usay sa sige na tog aspire o mga bagay-bagay, matingala ka, nawala na imong kalipay o kalinaw. Kaya nakafocus na ka sa mga imong mga aspirations nimo, imong ambitions, although importante na siya. Listen to this, my friend. Church, do not allow your personal goals, desires, and ambitions hamper your spiritual growth. Do not allow your personal ambition, personal desires, and longings, di na sa dautan ha, hinder God in using you. Sana inyo na masabtan. Importante kayo na siya nga masabtan nato na, although di na siya dautan. That's why, kinahanglan og halipay, kinahanglan og satisfaction, kinahanglan contentment, and life's fulfillment, o mabatunan lang nato na when we obey God's word, when we obey God in Christ under grace. Palapakan na to ang Ginoo. Sana ito na masabtan. Alright? Musunod yun ta. Sana ito na masabtan. Psalms 128 verses 1-2, 28:1 and 2, blessed or bulahan or magmalipayon are all who fear, na ilalong nga pagrespeto sa Ginoo, ang fear dira. The Lord who walk in obedience to Him. You see that? Those blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Oh, you see that? Blessings and prosperity. Pero ang prosperity na is holistic sa tanang aspeto sa kinabuhi, not only sa physical, not only sa material, but sa tanang aspeto sa kinabuhi. And that's why di po ta mo agree ang mga prosperity gospel preachers nga puros na material. Dili kay pangutanaw ka sa original Hebrew and Greek word sa word na prosperity, it's holistic, meaning sa tanang aspeto sa kinabuhi. Alright? Sana ito na masabtan. But blessings and prosperity will be yours as a reward. O you see that? Karo kayo. Paano man? When we walk with? When we walk in obedience to God. Karo yun na. Nana si mga ipa-experience na siya mo sa Ginoo. Naon na lagi natong Ginoo lagi. Karo yun na siya niya. Alright? Ang atong kaluwasan lang ang dili pwede i-reward sa atong labor. Kaya ang og diskarte sa kinabuhi, kaya ang kanang kaluwasan nato resulta man na sa gibuhat ni Jesus. Alright? It's solely by God's grace through our faith in the finished work on the cross. O ang atong kaluwasan, maunay pinaka-the best nga blessing atong nadawat gikan sa Ginoo. Amen ba? Maunay pinaka-the best. And that's why we can serve, we can give, because we are already blessed with salvation. Ihatag sa tuwa sa Ginoo.
And then, together with reconciliation, nga nakabalik ta sa presensya sa Ginoo, nawala na ang gap because of our sin. Justification, gideclare ta as innocent and forgiven before His eyes, despite of our sins, because we believe and accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, our true lover. Naka-experience sa niya mga ison, naka-experience sa tinuod nga panalangin, naka-experience sa reconciliation, justification, forgiveness, kaya nituot na kay Jesus, kanang kusog nga palakpak para sa iya. Hallelujah! Sana ito na masabtan. Our true lover ang tinuod nato nga nahigugma sa ito. And as our true lover, take note of this, He loves us. Kung sa ibot pasabot ani, no? He loves us relentlessly, meaning consistent, unlimited, nga klase sa gugma, dili mahurot. Palapakan na to, si Jesus. Saan natin masabtan? Si Jesus is your true lover who loves you relentlessly. Sana nyo na masabtan. In fact, sa Romans chapter 8, verse 39, it's very clear that no one and nothing can ever separate us from God's love in Christ Jesus. Alright? Nya, as our true lover, He loves us extravagantly. Extravagant means walay titihit, dili kuniripot nga klase sa gugma. Palapakan nato siya. Hallelujah! Ang gugmas pinuni mo, dili kinuripot, and also unconditionally, gugma nga walay halong kondisyon, kanang sama na ginasulti sa uban, gugmaon na taka kung ingon ani ka, buutan ka, nakay ingon ani, etc. That's conditional love. Di palo? Nabi mga nana ng mataw, sige, gugmaon taka, pero sa isang kondisyon. Ano ba? Pero ang Ginoo without condition, mo nagiingon conditional love together with conditional blessing. I-bless lang ta kung ato i-follow ang kondisyon. I-bless lang ta kung muni, anita, yun anita. Conditional love, and that's the message of the old covenant of law. Sana ito na masabtan. Kung gigugmatas Ginoo relentlessly, unconditionally, extravagantly, because we are His bride. Amen ba? Kita ang bride sa Ginoo, kita ang church. That's why, kung mabasa ninyo sa New Testament, ang church, ina-describe as she. Bride, because we are the future bride of Jesus. And that's why the woman addressed and described in the story sa Song of Solomon is called the Shulamite. Can you say the word Shulamite? Shulamite, a term from the Hebrew word Shulamit, which is the central figure or character that represents the young princess or womankind in Jerusalem. And it is a picture of us, church today, as the bride of Christ. You see that? So, ang Song of Solomon nga ginaskutan na, it's a love story of a man and woman, a love story of God's love to His people. It's a story of all of us today as church bilang bride ni Jesus. With His covenantal love sa Song of Solomon chapter 6 na makita, and also in Ephesians chapter 5 verse 21 to 32, kaning concept of being bride of Christ. From the writing of Apostle Paul, using the example of a husband and wife relationship in the hierarchy of authority inside the church in our home. Alright? Pag-announce na ito ng picture, sa makadut lang, muna gitawag ang hierarchy of authority. Sa church nato, wala lang nakita si Jesus, pero ang pinakataasan ni si Jesus, kay wala na. Si Jesus ang pinakataas, no? Even sa itong church, si Jesus, sunod ang husband, and then ang husband mo protect sa family. Mga fathers, hello! Mga tatay, that's our responsibility. This is our responsibility to protect our family, to lead the family, to provide our family. Alright? Kung bitaw na nga usahay, di na nato masikaso itong kagalingon kay because we want to provide the basic necessities of our children because we love them more than our personal life. Alright? And then, sunod sa husband, ang wife. Nya ang wife, mo comfort, mo teach, mo nurture sa ilang mga anak. Of course, under Japon, teach Japon ang husband, but that's the hierarchy of authority inside the home and inside the church. Sa simbahan po, last Sunday, gisulti na ako sa inyo ha, walay lain pinaka-boss diri si Jesus ra. Amen ba? Na nato na masabtan. Alright? Ya, kung ato ang sundon ang original design sa Ginoo para sa itong panimalay, wagi samok yun. Alright? Sana ito na masabtan. Dili pwedeng ang children mo lead. Alright? Di po pwede nga ang asawa mo patulong nito kay mo man ang hierarchy of authority gidesign sa Ginoo's pamilya. Ginoo, husbands, and then wife, children. Sana inyo na masabtan. And even sa itong church. That's why sa church po, wala tayo kuhaan dili ka na ginatawag o ka ng pastora. Alright? Kaya nga naman, sa Bible naman ang naa, bishops, pastors, elders. Alright?
Nya kana nga mga personality, pag tanaw nimo sa Greek, it's a masculine pronoun, meaning lalaki. Alright? So kita nga sa atong denomination, wala tay ginatawag og pastora because explicit naman po na diri mabasa magyud. Pero of course, we respect those denominations nga nasa mga pastora. Alright? It's a matter of perspective naman po na. Naman po mga example sa Biblia nga mga babae mo tudlo po, kay gasa man ang pagtudlo sa. Alright? Sana pero ang magdumala, bishops, pastors, elders yun ang gi-appoint sa Ginoo. Kanya ang mga deacons will support to their elders and pastors. Alright? Sana ato anang masabtan. Pero ang pinaka-boss sa simbahan, walay lain kundi si Jesus ra. Sana ato nang masabtan. Alright? Now, before I close, what does the covenantal law of Jesus mean to us today? I like this. So right, maminaw mayo, importante kayo na tapuso nato, pinagyan niya mga panalangin. What does the covenantal law of Jesus mean to us today? It means Jesus bound His abundant, amazing, and transforming love to us and committed Himself to what? Number 1, to love us relentlessly. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! So that's what it means, the covenantal love of Jesus to us today. Meaning, He bound and He committed Himself to love us relentlessly. Relentless means walay titihik, unlimited, o dili mahurot. Ano ba? Sana ito na masabtan. Muna igugma ni Jesus sa imuha. Unsa pa, ikaduha, He bound Himself to what? Number 2, care for us lavishly. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! Maunang hangtod karon okay ta. Buhi ta. Amen ba? Because He care for us lavishly. Muna usay kaning care. Aton yun ang pangitaon sa Ginoo kay siya yun ang tinuod nga nag-care sa tuwa. Lavishly. Sobra-sobra. Lavish. Unang naikanta nga, lavish kitang mahal. Bitaw. Care for us lavishly. So pa, number 3, He bound Himself to provide us consistently. Consistent ang provision sa Ginoo. Palapakan nato siya. Hallelujah! Tunda sa imo sa imo ba? Laro ginaw sa aton tanan. Munang hangtod karon wa ta nahutdan og blessings sa atong table, naka-survive ta despite of our struggles personally, financially, and as a family. Hallelujah! Sana ato na masabtan. And lastly, He bound Himself to what? Protect and preserve our life or lives faithfully. And faithfully from the word faithful meaning natay isang salita nga iyang ginasulti kung sa iyang mga saad, iyang ginafulfill, iyang mga ginasulti. Hallelujah! Nya kay nagsulti siya nga He will protect us, so He protected us. Amen ba? Nya nagsulti siya nga He will preserve our life. Kung salig ta sa iya, He will preserve our lives. Sa atong kinabuhi ka na tsuay, buhi yapon ta. Sana ito na masabtan because we are now in Him and one with Him by faith. Hallelujah. Sana ito na masabtan. Alright? And that's the big difference between the old covenant of law and the new covenant of grace. And the old covenant, kung sige ng old covenant, sa minsay sa old covenant, ang sa old covenant, it's conditional love and blessing. Do this and do that or else. Or one is ani, unani sa ka. More on performance ba? Sa old covenant of law. Asa na kita ron? Called new covenant of grace. Romans 6 chapter 14. We are no longer under the old covenant of law, but under the new covenant of grace nga si Jesus may atong master. Sana ito na masabtan. Alright? Nga muna yung mensahe sa old covenant of law. But in the new covenant, it's covenantal love and blessings by which it is Jesus and His finished work on the cross. John 35, it is finished, are the only foundation or basis nganong naka-experience ta sa iyang extravagant, unconditional, relentless, consistent nga provision, gugma, tungod ra jud kay Jesus as our master o siyang basis, not our self-effort. Paningkamot, baka na ito, galing paningkamot. Nganong dili gani self-effort, ang basihan sa tanan kay makapagyabang maguta kung ato ang kagalingong pagpaningkamot. Sana ato na masabtan. Even sa atong kaluwasan, grasya, dili atong kagalingong paningkamot. Nya hard good works, although okay na siya, maayo na siya tanan. And performance, okay po na siya, pero dili na may foundation, ganong naka-experience na kingunaanin ng mga blessings. Amen ba? Tungod na yun na kay Jesus. Ang sikreto sa tanan, walay lain si Jesus ra. Amen ba? Palapakan nato si Jesus. Sana ito na ang masabtan. Alright?
Nya pagkahuman ana ta, at the end of the day, mayon ta, Lord, thank you. To God be the glory. Ikaw ra gyud kay grasya ra gyud nimo ang tanan. Sana to na masabtan. Ug mo na mensahe sa grasya. Ug ang challenge para sa to ang tanan karon before tam uli, mo ni naay tulo ka challenge para sa to ang tanan. First, so kung higugma ta sa Ginoo, He care for us lavishly, He love us relentlessly, He provide for us consistently, He protect and preserve our life faithfully. Ang challenge para sa tuwang tanan karon, first, remain in His love for you. Amen ba? Pagpabilin siyang gugma, bahalag dili magpabilin ang uban sa tuwa. Basta kita magpabilin tas Ginoo. Alright, kaya ang iyang gugma sa tuwa, tinuod yun na siya nga klase sa gugma. Sana ito na masabtan, because His love will make our joy complete in serving Him. So pakisulti sa imong katapad, walo sa imong right o sa imong left nimo pakisulti, magpabilin kita sa iyang gugma mga igsuon. Hallelujah. Sana ato na masabtan, magpabilin jud ta. Kay ngano man ang kanang gugma ni Jesus sa imuha, mo na imong pakumpleto sa imuhang joy. John chapter 15 verse 9 to 12. Mao na imong pakumpleto even sa imong kaugalingon. Alright? Sana nyo na masabtan. Secondly, reverberate. Tulo ka man reverberate or re-echo or i-proclaim, isulti, isugid this covenantal love that we have with Him and to others at every opportunity. Amen ba? So ato nang isulti, magpabilin daw, atong isulti, atong i-reverberate. Alright? Amen ba? Sana ato na masabtan. Di nato na iulaw kay nga naman kanang yang gugma mo nagbago sa atong kinabuhi. Mo nagluwas ka nato, mo nagtamo sa atong kinabuhi. So ato nang i-re-echo, ato nang i-reverberate, ato nang i-proclaim nga to sa uban, to the world, to our workplace, and to wherever God will put us to shine for Him. Amen? Ato ginang isulti kay para kanabang mahimo po tang productive sa ato ang Christian life, kung napay daghang makaila sa Ginoo, madala sa Ginoo, pinaagi sa atong kinabuhi at every opportunity. And lastly, let's remind ourselves again and again that this is our new life today under the new covenant of grace. Amen ba? This is our new hope. So kung na yung mga times na marag nalimot ta, painumdumi mong kagalingon, ikaw karon na naka kay Kristo, ang iyang gugma kanunay nasa imuha, consistent. Amen ba? Na yung mga times nga masipyat na muhuli ng devil nga, nanakahigugma sa Ginoo. No! I-rebuke that in the name of Jesus. Nasipyat lang ko, pero yung love sa kuha, dili na matanggal, mawala. No one and nothing can ever separate me from His love. Amen ba? Isulti na sa devil. Kaya ang devil, sipyat ka, wala kagigugma sa Ginoo, ay nagsimbay, nagampo. Manam din ang devil. Romans chapter 8 verse 39, no one, nothing can ever separate us from God's love in Christ Jesus. Amen ba? No one and nothing. Klaro din na. Klaro. Sana ito na masabtan. So, i-remind nato kanunay nga muna natong bagong kinabuhi karon, new hope, new position, and new identity in Christ Jesus. Especially when we are challenged and confronted with so many things, failures, sins, makasalata, masipyata, struggles, suffering, sicknesses, and even storms in life. Okay, mga bagyos kinabuhi. Indeed, His love for us is everlasting, and nothing and no one can ever separate us from this kind of covenantal love between God, because we are now in and one with Jesus. Palapakan na ito ang Ginoo. Kanang kusog mo palakpak para sa iya. Hallelujah! Because we are now in and one with Jesus. Hallelujah! So, i-remind kanunay imong kagalingon. I request everyone to please rise. And this time, mag-amputa, mag-dumultas, presensyas, Ginoo. Hallelujah! Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Desi mo gitindugan karon. I believe it on my heart that the Lord talked to you in a very special way. Reminded you of His love for you. Simple lang ang challenge, my friend, church. Kung sa man yung response and commitment na buhaton ka. And always remember, Jesus, your Lord and Savior, our Lord and Savior, the God of this church, our real shepherd, is our real and true lover, who loves us
lavishly, relentlessly, extravagantly, and unconditionally. Therefore, my friend, remain in His love. Stay in His love for you. Reverberate His love unto others. Ang daghan kung maka-experience aning ang gugma, mabag ko ilang kinabuhi. And continue to remind yourself that today in Christ Jesus, muna ni mong bagong kinabuhi karon. And no one and nothing can ever separate you from His love for you. Because we are now in and one with Jesus by faith. Hallelujah. Make a commitment unto Him. Sa man yung response and commitment. Say thank you and commit everything unto Him this morning. Kung yagi man tag mga pagsulay sa kinabuhi, always remember this. His love for you is consistent. His mercy, His grace is consistent. Relentless for you because He loves you so much. Because you are now in Christ Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Nalayon kasi walay katapusan ng mga himaya. Taas natin mga kamot. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. Be gracious to you. We love you every day. We'll protect you every day. Oban sa inyong pamilya. And we'll give you peace today, tomorrow, and beyond. In Jesus' name, and all God's people will say, Amen and Amen. Kanang gusto nyo palakpak para sa Lord. Hallelujah.